Inihayag ng US Navy na malapit na umanong makabalik sa serbisyo ang kanilang nuclear-powered submarine matapos itong sumadsad sa ilalim ng South China Sea habang nagsasagawa ng isang operasyon. Sinabi din ng US Navy na hindi naman nabawasan ang submarine force nito sa rehiyon dahil dumating din ang Los Angeles-class submarine nito bilang kapalit. Ilang submarine naman kaya ang nag-ooperate sa rehiyon? Alamin ang buong detalye mamaya. At kaugnay naman sa planong pagbili ng submarine ng Pilipinas, sinabi ni Teodoro na habang wala pa, ang Philippine Navy ay kasalukuyang gumagamit muna ng alternatibo upang patuloy na mabantayan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, inihayag ng US Navy na posibleng makakabalik na umano sa serbisyo sa susunod na taon ang isang Seawolf-class nuclear attack submarine nito na USS Connecticut. Ang USS Connecticut ay kasalukuyang nasa Puget Sound Naval Shipyard sa Amerika at sumasa ilalim sa mga pagkukumpuni at iba pang mga gawain matapos makaranas ng malaking pinsala lalo na sa bow nito matapos itong bumangga sa isang sea mountain umano sa ilalim ng South China Sea. Ngunit habang ang Amerika ay nahaharap sa lumalaking hamon ng hukbong dagat mula sa kalaban nitong China, sinabi naman ni US Navy Rear Admiral Chris Cabanog, ang commander ng Pacific Submarine Force, na hindi naman nabawasan ang puwersang pangilalim ng dagat nito dahil nasa Indo-Pacific na rin umano ngayon ang USS Toledo na kanyang inilarawan bilang isang subok at may kakayahan umanong submarine. Patuloy umanong nagde-deploy ang Amerika sa Indo-Pacific ng mga fast attack submarine nito na pinapagana ng nuklear para tumulong umano na mapanatili ang dominasyon ng hukbong dagat nito sa rehiyon sa gitna ng lumalaking banta mula sa China, kung saan ang China ay nagtataglay ng pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo na ayon sa bilang ay may higit sa 370 na sasakyang pangdagat, kabilang ang fleet nito na 60 Chinese submarine na pinapagana ng nuclear at diesel-electric propulsion. Ang hukbong dagat ng China ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalawak ng pag-abot at presensya ng militar ng bansa sa Pasipiko upang ibandera sa mga kalapit na bansa na mayroon silang marami at mas malakas umanong mga naval assets. Inihayag ng US Pacific Submarine Force na ang USS Toledo, isang Los Angeles-class submarine, ay dumating na sa Hawaii noong July 12 at kasali na umano ito ngayon sa Submarine Squadron 7 bilang ikaapat na Los Angeles-class submarine nito sa Asia. Sa kabuuan, ang US Navy ay nagpapatakbo ngayon sa rehiyon ng 6 umanong nuclear-powered submarine, 2 Virginia-class at 4 na Los Angeles-class submarine. Samantala, ayon naman kay Defense Secretary Gebo, habang wala pa ring submarine ng Pilipinas para protektahan ang Philippine Exclusive Economic Zone, ay gagawa muna ng substitute o alternative capabilities ang Philippine Navy. Binigyang diin ni Secretary Gebo ang pangangailangan para sa hybrid capabilities tulad ng drones at iba pang mga unmanned weapons system na kinabibilangan ng unmanned surface vessels. Ang Philippine Navy ay kasalukuyang nagpapatakbo ngayon ng 4 na T-12 Manta USB na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Sinabi naman ni Ray Powell na ang mga T-12 Manta ng Philippine Navy ay maaaring ituring na kapalit muna ng submarino at magiging panimulaan niya sila dahil mayroon silang limitadong kakayahan sa paglubog habang patuloy pang pinag-aaralan ng Pilipinas kung paano makakuha ng totoong submarine. Gayunpaman, sinabi ni Powell na ang militar ng Pilipinas ay kinakailangan talagang bumuo ng isang matatag na puwersa sa ilalim ng dagat upang kapanipaniwalang matuklasan, subaybayan at mapigilan ang panganib mula sa China dahil patuloy itong minamapping ang buong South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea, gamit ang kanilang mga underwater drone. Noong 2023, matatanda ang inihayag ni Pangulong Marcos na plano ng gobyerno na kumuha ng submarine, bagamat nabanggit niya na ang Philippine Navy ay kasalukuyang nakatutok sa pagbuo ng mga kakayahan nito na labanan ng submarine. Ayon kay Pangulong Marcos, ilang bansa kabilang ang France at South Korea ang nag-alok noon na gumawa ng submarine para sa Pilipinas.
Dati ring sinabi ni Browner at Trinidad na kailangan ng Philippine Navy ng 3 submarine para matupad ang mandato nitong protektahan ang maritime domain. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring update kaugnay sa plano at sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Sinabi naman ng mga tauhan ng China na ang arbitration na pinasimulan ng Pilipinas ay nagdulot umano ng kawalang tatag at tumaas ang tensyon sa rehiyon. Kaya sinabi ng mga Chinese expert na ang mga uugnay umano mga partido sa rehiyon ay dapat na magsikap na magtatag ng bagong salaysay ng kapayapaan at pakikipagtulungan at pagkakaibigan at iwasan ang mga paulit-ulit na pagkakamali. Abay, sino ba ang nagkamali? People should actually refrain from repeating such errors and actually look at a peaceful ways of settling the disputes, look at joint development in the South China Sea, and of course look at and further the code of conduct among the ASEAN states and the littoral states. And those who are not in the region and not the littoral states, I think are well advised to perhaps stay away from it instead of adding trying to stir things up. For China, I think that China's policy regarding maritime dispute settlement in the region is actually very clear. That China wants the problem to be solved between directly involved parties through negotiation and friendly consultation. I think this is the best way to solve the problem within our region.